So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ulit yung isa sa napakasulit na lumabas sa budget smartphone last year 2023. Of course, the Infinix Smart 8. Maganda pa kaya ito ngayon 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, na-review ko na tong Infinix Smart 8, na-unbox, review, and game test. Pero syempre ngayong mid-2024 is napaka-in-demand pa rin neto sa market. Available to kahit sa platforms, kahit sa mall. Available pa rin itong Infinix Smart 8, ayan. Tanong mga ka-J-Vlog sa mga naghahanap netong Infinix Smart 8, meron po to sa ating shop, The J-Vlog Shop. So meron tayong for sale na 64GB ito sa The J-Vlog Shop, 3,700 pesos lang. Meron na tayong 3GB, 64GB na Infinix Smart 8. Yung link po ng aking shop nasa description box. Mag-PM lang po kayo sa Facebook page. Marami po tayong stock na available ng Infinix Smart 8. So kung gusto nyo mag-purchase, ayan, PM nyo lang ako. Ako mismo po yung mag-reply sa inyo. Hindi lang Smart 8 ang available natin. Meron tayong mga iba't ibang units. Meron tayong mga budget smartphone. Meron tayong Realme Note 50, Tecno Spark Go 2024. So marami tayong stock nito mga J-Vlog, and PM lang kayo kung interested kayong bumili. Mga brand new sealed to. Kung interested kayong bumili ng mga brand new sealed na budget smartphone, ay available yan sa The J-Vlog Shop. Pero yun nga, ang topic natin for today is the Infinix Smart 8. Wala kasi akong makuhang stock ng 128GB. So meron tayong 64GB. Dalawa kasi variant nito, 128, 4GB 128, and 3GB 64. So ito nga yung stock lang natin is 3GB 64. Pero okay pa rin naman tong 3GB 64 mga ka-J-Vlog. 64GB mga ka-J-Vlog, still usable pa naman yan sa halagang 3.7, di ba? Okay pa naman yung 64GB. Makakalagay naman kayo ng mga few games dito. ML pwede pa. Meron pa namang mga titirang konti. Pero sa sobrang daming games, syempre hindi enough yung 64GB. Ang maganda kasi dito sa smartphone na to is yung overall specs niya sa ganitong presyo lang. So dito sa ating quick review, tatalakayin ulit natin yung mga specs ng Infinix Smart 8 kung sulit pa ba siyang i-purchase ngayong 2024. So yun mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga magandang features ng Infinix Smart 8 na bakit maganda siyang i-consider as a budget smartphone ngayong 2024. One, sa kanyang overall display. So malaki yung display nito, 6.6 inches. Ang maganda rin dito kahit sa ganitong napakamurang halaga lang, naka 90Hz screen refresh rate na tong smartphone na to for smoother animation. So when it comes sa social media, lalo na pag scrolling, napaka-importante na mas magandang refresh rate, 'di ba? For smoother scrolling. And of course, pag nagna-navigate, smooth naman siya. Yung isang nagustuhan ko dito na maganda rin consider as a budget smartphone is yung kanyang display. Although HD Plus 720p is consider yan sa kanyang presyo, hindi na ako magreklamo dyan. I think wala pang lumalabas na brand sa ganitong presyo na 3 Plus sa full HD Plus 1080p ha. Ang pinaka-minimum ko nakikita is HD Plus 720p, which is okay yan. Hindi ako magreklamo diyan kasi napakamura lang nitong smartphone na to. Number 2 mga J-Vlog sa chipset. Ito yung solid dito sa Smart 8. Kasi usually, di ba yung mga lumalabas ng ibang brands, mura nga sila, pero basura yung chipset. So dito sa Smart 8, sa murang halaga, ay nakapag-provide sila ng isang okay na chipset sa ganitong presyo. Unisoc P606. Guess what? Ang GPU niya is Mali G57. So sa mga hindi nakakaalam, yung GPU na yan ay okay for gaming. Nakikita natin yan sa mga higher entry-level smartphone, yung G57 na GPU, which is yung G99 nga, ang GPU niyan is G57. Although marami naman iba't ibang mga versions ang G57, pero G57 is still G57. Mas maganda yan of course sa G52. Kaya when it comes sa gaming, yes, nakaka-handle ang Infinix Smart 8. Nakapaglaro na ako dito ng several games tulad na lang ng MLCOD, Genshin. Yung Genshin kaya niya yan. Basta i-set nyo na lang sa, kung matagal kayo maglalaro, pinaka-advisable is lowest setting lang. Kasi mabilis mag-overheat pag nag-Genshin kahit ano namang smartphone, lalo na pag ang smartphone mo naka-AMOLED, mas mataas ang resolution, tas mataas ang display brightness, mas mabilis silang mag-overheat. Next yung kanyang speaker. So yung speaker niya is single speaker lang, mono speaker siya.
Pero merong feature kasi yung Infinix Smart 8 na meron siyang up to 200% volume. So, mas makakatulong yon na mag-increase ng loudness. Pero, syempre, when it comes sa mono kasi, mas maganda pa rin talaga ang stereo kasi syempre, mas maganda yung bass quality. Although dito sa Smart, yun ang pinaka-main difference ng Tecno Spark Go 2024 tsaka ng Infinix Smart 8 is yung kanilang speaker kasi dual stereo to. Tapos ito, malakas na mono. So, okay rin naman na feature yan na isang malaking tulong sa Smart 8 yung meron malakas na speaker or maganda yung loudness niya kumbaga. Next is of course the battery. Minimum na talaga nakikita natin even sa mga budget is 5,000 mAh battery. Malaki yan. Matagal din malobat. So makunat tong smartphone na to when it comes sa performance ng battery. Na-test ko na to ng few times yung Infinix Smart 8 noong early 2024. Naka-purchase ako nito ng late 2023, in December. Pero na-review ko siya ng 2024. Pero ngayon, nagulat kasi ako na wala pang lumalabas sa Smart 9, di ba? Merong Smart 8 Pro pero hindi siya ganun ka-huge leap. Kumbaga sa base model na Smart 8. Mas prefer ko pa rin yung Smart 8 kasi mas affordable tapos yung chipset din kasi yung focus ko doon. Although ito kasi is Android Go edition, may limitation kasi pag Go edition. When it comes sa mga ibang apps hindi support ang Go edition or wala silang support sa Go edition like yung ibang games hindi ko makita dito sa Infinix Smart 8. Yun lang naman. Hindi ko rin magets kung bakit nilimit nila yung Smart 8 for Go edition kasi yung Go edition naka-design yan for low powered chipset na mga sobrang bagal para gumana or mag-integrate yung latest Android. Pero when it comes sa chipset kasi nito, meron kasi ako mga na-test na T606 na ibang brand na hindi naka-Go edition. So sayang, 'di ba? Sana hindi nila Gino edition to, full Android na lang para mas solid yung experience kumbaga. Pero 'yon, although naman naka-Go edition, nakakapaglaro pa naman rin tayo ng mga modern games dito sa Infinix Smart 8. So okay naman ang battery ng Infinix Smart 8. Although 10 watt lang siya, 'yun lang naman yung pinaka main na sad part dito sa Infinix Smart 8. Si Infinix Smart 8 ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 13 megapixels at yung front cam niya is 8 megapixels. So video sample rear camera of the Infinix Smart 8. So ang pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Ayan yung kanyang overall quality. Ayan. So yung mic quality hindi ko siya ma-check syempre. Pero kayo na mag-judge sa kanyang mic quality. Video sample, front-facing camera of the Infinix Smart 8. So, ang pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Same lang naman din sa rear camera. So, yan. Outdoor, maggagabi na. Okay rin naman. Sa screen naman, si Infinix Smart 8 ay meron 6.6 inches IPS LCD display na may resolution na HD plus 720 by 1612 pixels na merong 267 pixels per inch. Support niyang 9:30 screen refresh rate at naka-punch hole display siya. So, as naman out of the box, naka-Android 13 Go edition siya. Sa chipset, meron siyang Unisoc Tiger T606. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz and sa GPU naka-Mali G57 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 10 watt charge. Yun mga ka-J-Vlog, ang tanong kung sulit pa ba i-purchase itong Infinix Smart 8. So yun nga, ang natin dito is 3,700 pesos 3GB64. Definitely sa ganyang presyo na 3,700 ay napakasulit nitong Infinix Smart 8. Ulitin ko, 64GB is still usable naman yan. Depende na lang talaga sa paggamit. Kung maglalaro kayo dito sa 64GB, ang malalagay nyo lang dito is 1 to 2 games. Depende na lang sa storage requirement. So na lang kumbaga hindi to for solid gamer, casual users. Pwede to nga pang smartphone ng ng mga lola nyo, ganyan, ng
parents nyo or kaya ng mga chikiting nyo, 'di ba? Napakamurang halaga 3,700. Pwede nga 'to pang ano yung mga rider, 'di ba? For navigating or navigating tool, okay na okay. Napakamurang smartphone, meron nang mabibigay sa inyo si Infinix. Hindi lang siya mura, maganda rin yung chipset na in-offer kasi usually yung iba, 'di ba, tagal na nating nag-review eh. Dami ko na na-experience sa mga affordable smartphone before na ganitong segment at 3,000 pesos pero basura yung chipset. Pero sa Infinix or Transsion company like Tecno, Itel, and Infinix, ganitong murang halaga nakapag-offer sila ng mga okay na chipset na hindi sasakit yung ulo nyo. Kumbaga na pag nagna-navigate lang is sobrang bagal. Hindi ganito ang usapan sa mga Infinix. Salamat yan of course sa nakuha rin nila na chipset na Unisoc. Kasi usually dati ang nilalabas or ini-integrate ng mga brands sa ganitong presyo is yung mga basura, yung mga sakit sa ulo na chipset ng MediaTek na Helio P35, G35, G25, na ang GPU nun is Power VRG 8320. Ayoko na marinig yung GPU na yun kasi sobrang bagal nun. Kaya kung mag-ano kayo, smartphone kayo ngayon, tingnan nyo rin yung GPU, not the chips. Hindi lang chipset ang titingnan nyo. Titingnan nyo rin, importante yung GPU. Kasi yung GPU din ay isang malaking factor yan sa smartphone nyo. Kapatid yan CPU tsaka GPU. Kaya hindi lang po GPU titingnan ha. Hindi lang po CPU titingnan, include nyo po ang GPU. So, nakikita kasi ng iba, Unisoc, pangit to. Clock speed, mababa. Tingnan nyo rin yung GPU. Okay naman, G57. So mga ka-J-Vlog, yung ating quick review ulit dito sa Infinix Smart 8 ngayong mid-2024. Again, available pa rin to sa market. Lumalaban itong Smart 8. Mag-iisang taon na rin siya. At napakabenta na itong smartphone na to kasi sobrang affordable lang at maganda na rin specs na ma-offer niya sa kanyang presyo. Again, available to sa ating shop, the J-Vlog Shop. Brand new seal, 3,700 pesos. Na po yung link sa description box ng aking Facebook page. Kung interested kayo mag-purchase ng Infinix Smart 8, ako po personally ang magre-reply sa inyo doon.